Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. One I never thought I'd find. The gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with the open heart, I now receive you, Lord, and the life you bring to me. The gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime. Into the pain that I thought I could hide, you brought the gift of your very life. The gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift that you gave. The gift of a lifetime, that's what you gave. Your life was an offering, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. Is the gift of a lifetime. I live this anthem of praise. The gift of a lifetime. Good morning. Maraming salamat po sa magandang tinig na ipinagkaloob po sa atin ng ating kapatid. No po, maganda ang mensahe ng awit, no po, at the gift of a lifetime, no po, that what you gave, no? Yung ating pong Panginoon nagbigay siya ng gift sa bawat isa po sa atin. Mula po sa pamunuan po ng CLC, ng Central Luzon Conference,
ay ipinapaabot po ang mainit na pagbati ng ating pong mga admin, no po, at ang ating pong mga kasamahang mga direktor dito po sa CLC. So nagpapasalamat po ako muli sa imbitasyon na ibinigay po ninyo sa akin muli para makasama po kayo. At ako po ay natutuwa na muli po ay akin po kayong makasama sa platform na ito. At ipinapanalangin po natin, no, sana po yung platform ay yung ating pong internet ay maging stable po siya. Kasi minsan po ay nakikita ko, Doc Erwin, nawawala. So sana po maging malinaw yung ating pong pagbabahagi ngayong tanghali po na ito ng mensahe po ng ating pong Panginoon. So bago po tayo mag-pray po muna tayo. Sige po, mag-pray po tayo. Mahabagin naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pagkakataon at pribilehiyo na ako po ay makapagbahagi ng inyong salita sa amin pong mga kapatid dito po sa platform na ito. Nawa ang inyong pong banal ng Espiritu ang siyang manguna. Ganun din po, Panginoon, sana maging maayos po ang platform, wala pong maging problema at unawaan po namin ang mensahe na gusto po ninyong dalhin sa araw na ito. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming panalangin. Ngayong tanghali, alang-alang pong lahat sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So, Doc, kami po ay bago po tayo nagkikita, naririnig ko na po yung inyong ministries, no po, sa inyong mga medical mission, lalo na po sa Pampanga. No, ako po ay talagang sa sarili ko, ako po ay natutuwa sa inyo pong mga ministries sa gawain po ng ating Panginoon. Napakarami po ng grupo po ninyong natutulungan sa ministry po ninyo. So, keep it up po. At ganoon din po ang bawat isa sa atin. Tayo po ay mga lingkod ng Panginoon na marami po tayong mga gawain sa araw-araw. Pero dahil nga yung passion natin sa gawain ng Panginoon, ay patuloy tayo na na-inspire na ibigay po ito para sa ating pong mga kaibigan. Mag-share tayo nung anuman pong meron sa atin. So ito po ay ginamit po namin sa pagsisermon sa stewardship, no po. Every first Sabbath of the month po, ang mga directors ng CLC ay ina-assign sa iba't ibang mga area upang patuloy na i-promote po yung pagiging matapat ng ating pong mga kapatid sa pagbabalik po ng kanilang mga ikasampung bahagi at mga handog. So marami pong mga way para makapagbahagi po tayo o maibalik natin ang ating pong mga ikapo at mga handog. Pwede po doon sa GCash, pwede rin po siya sa online banking, no po. Maganda po yan, no? Marami pong way para maibalik po natin yung ating pong katapatan, yung mga ikapo at mga handog po natin sa ating pong Panginoon. So ito po ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. So nung nakaraang Sabado po, Dr. Roda, siguro po kilala niyo po yung church na yan. Dr. Roda, ito po ay sa Santa Catalina. No po? Kami po ay nagkaroon ng publishing rally, Doc Erwin, at nakita namin maganda yung church mula doon sa labas. Marmol talaga yung church, Doc Erwin. Sabi namin, ang ganda-ganda ng church. Tapos, maaga po kaming dumating doon at ang nakita po namin yung mga matatanda. Sila po yung maagang dumating doon sa church. Tapos sabi ko, hinahanap po namin, nasa na kaya yung mga ibang mga kabataan? Bakit wala pa sila? So para bang sabi ko, yung mga dalaga noon at yung mga binata noon, nandito na sila sa church. Sabi kong ganon. Tapos hinanap ko, Doc Erwin, yung mga kabataan. Nasan po yung ibang mga kabataan po ninyo? Sabi ng mga matatanda, mamaya pa sila darating. So sabing ganon nila. So natutuwa din po kami nung mga bandang 9, dumami na po yung mga members ng church.
So, magpapamilya po sila, karamihan, no po, yung mga members doon. Yung mga bata na nakita ko noon, ngayon mga dalagat, mga binata na sila. So sabi ko, napakabuti ng Panginoon kasi itong mga kabataan na ito, ginagamit din sila ng Panginoon sa gawain. So lahat po pwedeng gamitin ng ating pong Panginoon. Matanda man tayo o bata, ay gagamitin tayo ng ating pong Panginoon. So tingnan po natin yung ano no, masaya po kami diyan, maghapon po kami Doc Roda nung nag-publishing rally kami, nag-promote kami sa publishing ministries. At natutuwa kami kasi yung school galing sa evaluation. So ang ganda-ganda ng garden nila. So Doc Erwin, dahil yung mga schools natin sa CLC nagkakaroon ng evaluation every 4 years extension, mga ganon. Ang pinakamataas ay 5 years. So, pag naka 5 years ka, after 5 years, babalikan ng AAA yung school mo para evaluate. So, yung mga school natin, maganda rin po nag-undergo sa evaluation ng AAA kasi at least na-enhance po yung mga school natin kung ano pa po yung dapat i-improve pa natin sa ating mga paaralan. So, itong pong Santa Catalina Adventist Elementary School ay matagal na rin pong school no po, ginamit ng ating Panginoon para ma-educate po yung ating pong mga kabataan. At Doc Roda, maganda yung mga halaman nila, nanghingi ako ng mga halaman sa kanila. So kasi magkakaroon ng evaluation yung Caloocan Adventist Elementary School dito malapit sa CLC at yung wife ko yung head teacher doon. So sabi ko, iniisip namin nung nakaraan, paano kaya tayo bibili ng mga halaman magkakaroon ka na ng evaluation by November 19. So nung nakadalaw ako doon sa Santa Catalina, yun ang naging sagot. Yung ibang mga halaman nila, sabi ni Ma'am Abad, Rebecca, sabi niya, Sir, kung ano ang gusto mo, dalhin mo na lahat. Sabi niya gano'n. So, ako naman po ay natutuwa, no po, nadala ko po yung mga halaman dito sa CLC at sabi namin, aalagaan namin para pagdating ng evaluation ay idadali namin ito sa Caloocan para sa kanilang evaluation. So ganun po ang gawain ng Panginoon, no? Nagtutulungan at kung nagtutulungan po ang bawat isa, Doc Erwin, naniniwala po ako na walang mahirap. Lahat po ay magtatagumpay. So sabi po doon sa Mateo chapter 6:19-21 na huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na nandoon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So ito po yung yung kayamanan. So yung stock market po, kung kayo ay mag-i-invest, maaring kumita, maari ding mawala yung kita po ninyo sa stock market, no po. So yan din po, yung pag nag-invest tayo ng mga bahay o kaya nagpaupa po kayo, maaring kumita, maaring hindi rin kumita yung ating pong pinapaupahan kasi maaring hindi magbayad yung nangungupahan sa atin, no po. At minsan mag-iiwan pa po sila ng maraming mga bills, yung mga umuupa sa bahay po natin. Kaya hindi rin po safe, no po. Kung nasa real estate po tayo, maari talagang malugi yung pinuhunan natin at maari ding mabilis na mawala, no po. So, ang iba sa atin o yung mga kaibigan po natin, nag-i-invest din po sila sa Bitcoin, no po. Ang bilis ng kita pero minsan po mabilis ding mawala yung kanilang mga puhunan sa Bitcoin, no po. Ang sabi po doon, may mga tao naman po na ang kanilang mga pera nilalagay po nila sa ilalim ng unan, ng higaan po nila. So itong mga pera na ito ay hindi rin po safe. Maaring nakawin, no po, yung mga pera na itinago po natin, no? Kahit sa bangko, no?
na atin pong itinago, minsan po ay nai-scam din po ito, lalo na yung mga masasamang tao, yung may mga masasamang kalooban. So hindi rin po safe. So ang pag-iipon daw po ng kayamanan sa langit. Ito po, kailangan mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Sabi po sa Hope chapter 1 verse 21, sinabi niya na hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon at ang Panginoon ay nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So ito po ay sinabi ni Job no po na bagamat si Job po ay mayaman, pero po ang kanyang attention ay hindi po sa kayamanan, kundi sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi nga sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, wala rin naman tayong may ilalabas na anuman. So medyo sabi po dito, tayo ay tagapamahala lamang ng kayamanan, hindi ito atin, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala palabas. So katulad po nito, yung sisiw no po, yung itlog, no, nung lumabas yung sisiw, wala po siyang kadala-dala. No po. So sabi po sa Lucas chapter 19, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. So ang kaharian daw ng Diyos ay tungkol sa pagliligtas ng mga tao. Kapag ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos at ang iyong layunin sa buhay, ang iyong hangarin at ang iyong mithiin ay maliligtas ng mga tao. Dapat mong pagtuunan ng pansin ang mga tao at hindi ang mga bagay. So ito po yung mga maaring sila ay pagano, mga taong sa sanglibutan meron silang mga katanungan. So ang katanungan nila maaring ano kaya ang kakainin ko mamaya? Ano kaya ang relo na susuotin ko? Ano kayang kotse ang aking gagamitin mamaya? Ano kayang restaurant ang aking kakainin mamaya? So maraming mga tanong. Pero tayong mga Seventh-day Adventists, no, na talagang yung ating pong pagkakatawag o yung ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi gaya ng mga pagano o mga taong hindi naniniwala sa ating pong Panginoon. So ito po yung ano niya. Ang kaharian daw po ng Diyos ay tungkol sa pagliligtas ng tao. No po, ito ang kaharian po ng Diyos. So ito po ay si John the Baptist. So sa kanyang pangangaral, mga kapatid, siya po ay simpleng tao, wala pong ari-arian. So ang kanyang daladalang mga mensahe ay tungkol sa pagsisisi at pagbabautismo. Magpabautismo ka para tanggapin mo ang ating Panginoon. So siya ang naghanda ng daanan ng ating pong Panginoon. At yan po rin ang kanyang pinsan. So ang ating pong Panginoon, isang simpleng tao lang din po. Wala po siyang kondo doon sa Jerusalem. Maaring wala din po siyang bahay no po, at wala din po siyang maaring kahit siguro yung unan na kagaya po natin, malambot yung ating inuunan o mga higaan po natin, pero po ang ating pong Panginoon ay hindi po, wala siyang unan, maaring matigas ang kanyang higaan. So anong pinapakita ng ating Panginoon? Siya ay simple lamang, no po. Ito po si Noah, no? Paano siya nagtipon ng kayamanan sa langit, no? 120 years na siya ay nangangaral. Marami ang mga tao doon sa kanyang paligid na ibinahagi niya ang mabuting salita ng ating Panginoon. At sinabi nila si Noah daw ang pinakamagaling na mangangaral, sapagkat sa kanyang pangangaral nadala niya ang kanyang sariling pamilya sa Panginoon. Nakapasok silang lahat doon sa arka at naging ligtas sila. So pwede rin po ito sa atin, no po, sa ating pong mga paggawa sa gawain po ng ating Panginoon, no po.
dapat unahin din natin yung family natin. I-balance po natin na kung tayo ay nangangaral sa labas, unahin din po natin ang ating pong sari-sariling pamilya. Kaya natutuwa po ako, Dr. Erwin, kasi yung family ninyo talagang kayong lahat ay talagang sa magkakatulong, magkakatuwang, magkakasama sa pag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoon. Amen. No po. Sana maraming ganyan na mga pamilya na talagang sama-samang nagdilingkod sa gawain po ng ating pong Panginoon. So yan po, no po. Si Zacarias, no po. Yan po ay mga nangaral, mga simpleng mga tao, wala silang mga kayamanan. So sabi po doon sa Zacarias 7:4 to 6, nang magkagayon dumating ang salita ng Panginoon ng mga hukbo sa akin na sinasabi, sabihin mo sa lahat ng tao ng lupain at mga pari na kayo'y mag-ayuno at tumangis ng 5 at 7 buwan nitong 70 taon. Kayo ba'y nag-aayuno para sa akin? Kapag kayo'y kumakain at umiinom, di ba kayo kumakain para sa inyong sarili at uminom para sa inyong sarili? So yan po ay mga katanungan, no? Minsan maganda rin po na mag-ano tayo, no po, sa medical aspect na minsan po may mga tao o may mga naiengganyo na sobrang kain, no po, dahil nga sa maganda mga patalastas, advertisement, minsan ay talagang nasosobrahan ang pagkain, lalo na doon sa mga eat all you can, no? Pero maganda rin daw na tayo ay magkaroon ng pag-aayuno physically. Sa akin, Dr. Erwin, nung una sa isip natin, parang hindi ko kakayanin mag-ayuno. Pero nung ginawa ko siya, nagawa naman pala. So pwede, kaya pala na mag-ayuno tayo. Nakakatulong yon sa ating mga kalusugan, no? Doc Erwin. So ang kaharian daw po ng Diyos ay tungkol sa pagliligtas ng tao. So yun po yung katanungan natin kanina. Paano tayo makakapag-ipon ng kayamanan sa langit? So ito pala, sabi niyang ganon, ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa pagliligtas ng mga tao. So ito po yung si Zacchaeus, no po. Sabi ng Panginoon, no, merong isang maliit na tao na siya ay isang maniningil ng buwis. Nung unang panahon, kapag ikaw ay maniningil ng buwis, ay ang mga tao po ay iniiwasan ka sa lipunan, ang isip sa iyo ay makasalanan ka. At tunay naman si Zacchaeus ay makasalanan sapagkat yung mga tao na nagbabalik ng mga tithes nila o mga tax nila, no po, sa kanya, meron po siyang lalagyan na separate na merong isa na napupunta doon sa kanyang lalagyan ng pera. So talagang guilty si Zacchaeus na talagang siya ay nangloloko o siya ay nagnanakaw. Pero ang sabi niya, nung dumating sa kanyang sarili ang pananampalataya niya sa Panginoon, ang sabi niya ay ibabalik niya yung kalahati ng kanyang kayamanan doon sa mga mahihirap. At kung meron daw po siyang niloko, 4 na beses niyang ibabalik yung pera na niloko niya doon sa tao na yon. Kaya ang sabing gano'n ng Panginoon sa kanya, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Minsan tayo, tayo mga Adventist, iniiwasan natin makausap yung mga nakikita po natin na nakikita nating mga tao na taliwas yung kanilang mga ginagawa sa pamantayan po ng ating pong Panginoon. Pero ang sabi daw po ng Panginoon, wag daw. Kailangan din nila na sila ay maligtas, na ibahagi din natin ang salita ng ating pong Panginoon. At Dr. Erwin, nakita ko na kung yung palang si Zacchaeus, sabi ko, kung ibibigay niya yung kalahati ng kanyang kayamanan sa mga dukha at 4 na beses niyang ibabalik yung mga naloko niyang mga tao, sabi ko parang malulugi na lahat, no po, mauubos ang kayamanan ni Zacchaeus. Pero po, ganun pala pag dumating sa iyo ang Kristo,
sa ating pong puso na bagamat mawawala lahat ito at hindi natin ito kakayanin, no po, ay magagawa pala natin ito dahil nasa atin po ang kalooban at yung pag-ibig po ng ating pong Panginoon. So sabi po sa Lucas chapter 19 verse 1 to 10, no po, siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, no po, at doon ay may isang lalaki, no po. Yun yung kwento ni Zacchaeus, isang puno ng maniningil po ng buwis, no po. Lampasan na po natin yan, Doc Erwin, baka po umabot tayo ng alas 12, no po. So, yan po ang description ni Zacchaeus. Siya po ay pandak, no po. Ayan, no? Doc Erwin, siguro po kapag kayo ay dumating sa Panginoon, napunta na tayo sa langit, papalitan niya yung physical na ano po natin, na anyo natin. Meron tayong mga gusto sa hingin sa Panginoon na baguhin sa ating physical na aspeto natin, di ba po? Maaring yung iba, kung hindi matangos ang ilong nila, hihingin nila sa Panginoon na patangusin yung kanilang mga ilong. Ako, tanungin niyo ako, mga kapatid, ano ba ang gusto kong baguhin ng Panginoon sa aking physical? Sasabihin ko ay, siguro bigyan ako ng Panginoon ng matangkad na mataas na height, no po? Kasi yung mga magulang natin, si Eva Tadan, matataas sila, Doc Rodan, no po? Yung ating pong mga magulang, sila Eva Tadan, matataas ang kanilang mga height, no? Kaya talagang very exciting na tayo ay makarating doon sa langit kasi gusto nating hingin sa Panginoon yung gusto natin physically na pwedeng mabago sa atin, at ang pinakamahalaga, kasama na po natin ang ating Panginoon, na sa ating pong lesson kanina, ang Panginoon mismo ang siyang liwanag, no po, wala nang gabi pag tayo po ay kasama na natin ang ating Panginoon. So yun po, no, bumaba siya. Ayan, tumindig at sinabi ng Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. So meron pong 4 na ulit, no? At sabi po ng Bible, ayan, si Job, no? Si Job po ay nawala po yung kanyang kayamanan, nawala po yung kanyang mga anak, no? Nasira ang kanyang bahay, ang kanyang asawa, pati ang mga kaibigan po niya. Sinasabi na itakwil niya na ang kanyang Panginoon. Pero dahil malalim ang relasyon ni Job sa ating Panginoon, sabi niya, mawala na ang lahat, wag lang ang aking Panginoon sa aking buhay. Sapagkat napakahalaga ng Panginoon sa aking buhay, sabi ni Job. Sabi niya, yan, no, sa Job 13:15, no? Kahit kunin pa ang kanyang buhay, sabi niya gano'n, aasa pa rin siya sa ating Panginoon. Ipagtatanggol ko ang aking mga lakad sa harap niya, no? Mayaman siya pero hindi niya pinahalagahan ng kayamanan. Sino ang pinahalagahan niya? Yung ating pong Panginoon. So sabi po sa 1 Timothy chapter 6:8 to 10, ngunit kung tayo ay may pagkain at damit, masiyahan tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais na yumaman ay nahulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkakawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa dito ay napapalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming mga kalungkutan. Bakit po yung mga mayayaman din, no po, marami na silang kayamanan, pero parang meron pa rin po silang hinahanap sa kanilang mga sarili at meron pa rin kulang, no po. Ayan. So meron pong 4 na kwento ng Biblia na dahil sa pagmamahal sa pera, sila po ay nawalan ng buhay na walang hanggan. Sayang po. Sayang po, no po? Walang hanggan po. So isa po doon ay si Judas Iscariot. So sabi po ni Judas sa sabi po ni Juan 12:3, na si Maria ay kumuha ng 1 libra ng mamahaling pabango mula sa purong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok, at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango.
So sabi po sa 4 and 5, subalit si Judas Iscariote, isang kanyang mga alagad, ay nagkaluluh sa kanya at nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? So ito pong pabango na ito, mga kapatid, sabi ng mga pastor po natin, ang isang denaryo po ay equivalent po ito ng isang araw na sahod ng manggagawa. No po. So, kung ito po ay humigit kumulang 1 taon sweldo ng isang manggagawa, yung pabango na kanyang binili at ibinuhos sa paa ng ating Panginoon. No po. At sa pagbuhos ni Maria ng pabango doon sa paa ng ating Panginoon, yung mismong kanyang buhok po ang pinamunas niya doon sa pabango. So nakita rin po ito ni Judas Iscariot, no po, na talaga yung buong bahay ay talagang humalimuyak yung pabango. Bakit sabi niya hindi na lang ito ibinenta o ibinigay, no, sa gawain ng Panginoon? Pero meron po siyang ibang kaisipan, ibang kalooban. Si Judas Iscariot po. Sabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw at palibas ay nasa kanya ang supot ay kinukuha niya at inilalagay doon. So Lucas chapter 22 verse 3 to 6, no, pumasok si Satanas kay Judas na tinawag na Iscariote, na isa sa mga 12 alagad po niya. Siya'y umalis at nakipag-usap sa mga punong pari at mga punong kawal kung paanong kanyang ipinagkanulo siya sa kanila, at sila'y natuwa at nagkasundong bibigyan siya ng salapi. Kaya't pumayag siya at humanap ng tamang pagkakataon upang ikanyang ipagkanulo siya sa kanila na hindi kaharap ang maraming mga tao. So, dito po sa tanong ni Malakias, magkakaroon ba ng tao na magnanakaw sa Diyos? Meron po ba na tao na magnanakaw sa Diyos? Gayunman, sabing ganon, ninanakawan mo ako, no? Sabing ganon, si Judas ay ninakawan ang Diyos dahil kinuha niya ang para sa Diyos at ginamit ito para sa sarili niyang kapakinabangan. So ito pala yung dahilan kung bakit may mga tao o may mga kapatid tayong na maaring nakawan natin ang ating pong Panginoon, nakawan natin ang ating Panginoon. No po? Dahil sa ating pong mga sariling interes o mga kapakipakinabangan po natin. So ito rin po ay kwento ni Ananias at ni Sapphira, no po, yung mag-asawa doon sa Bible, no po, na ang sabi po doon sa Gawa chapter 1 to 3, no, ang pangalan niya ay Ananias, at nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon sa kanyang asawang si Sapphira. Nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinala ang isang bahagi lamang at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Sinabi ni Pedro, no, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas? Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago mo ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa. No? Yan ang tanong niya. Si Ananias at Sapphira ay kumuha ng bagay na para sa Diyos. Ayan. Si Achan, no po? Ayan, yung kwento niya. Sabi niya, layuan ninyo ang mga itinalagang bagay. Baka kapag itinalaga bagay na sa inyo ay kumuha kayo ng anumang itinalagang bagay. Sa gayon, sumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkakaroon. Ayan. Sumagot si Akan, kay Josue, sa katotohanan nagkasala ako laban sa Panginoong Diyos ng Israel, at ganito ang aking ginawa nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar. So mga siklong pilak at isang barang ginto, 50 siklo at timbang ay akin ngang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at aking pilak na nasa ilalim na iyon. So itinago ni Achan, no po, yung mga kinuha niya pilak doon sa ilalim ng kanyang tent. Hinukay niya, no? Kasabwat niya yung kanyang asawa.
So sila ay nagnakaw sa Panginoon. So ito po yung katanungan. Magkakaroon ba ng tao na magnanakaw sa Diyos? Gayunman, ninakawan mo ako, si Achan ay nagnakaw mula sa Diyos, sa kayamanan ng Diyos, no? Ito pa, sabi ganun, kapag hindi mo ibinibigay ang iyong ikapo at mga handog para sa kanyang nagnanakaw mula sa kayamanan ng Diyos. So, dapat ang bawat isa sa atin ay tapat sa lahat ng bagay, no po? Lalo na dito sa mga ikapo at mga handog po natin. Kaya nakakabilib, Doc Roda, na kahit anong nangyari nung pandemic po natin, 'di ba po? Yung ating pong mga kapatid, no po, yung ating mga miyembro sa Central Luzon Conference, gumawa sila ng paraan para maibalik nila ang mga ikasampung bahagi nila at mga handog sa ating pong Panginoon. Ginawa po nila ito at nakita po ng administration po ng CLC na lalo pong pinagpala yung mga anak po ng Diyos. Kaya nga, maraming way para ma-worship natin ang ating Panginoon. Pwede sa pag-awit, kung may abilidad tayo, na sa pag-awit, ginagamit natin ito, na-worship natin ang ating Panginoon. Kung may talento tayo sa pagpipreside, sa pagsasalita, o kaya sa pakikipag-usap sa ating mga community, na-worship din pala natin ang ating Panginoon at ginagawa natin yung lahat ng sa ikalalago ng gawain po ng ating Panginoon. So ito po yung mayamang kabataan na isa pong ninakawan din niya ang Panginoon. So itong kabataan na ito, no, lumapit siya sa ating Panginoon, sinabi niya, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" At sinabi niya sa kanya, "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong," sabing ganon, "pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos." So itong kabataan na ito, itong mayamang kabataan na ito, masasabi nating isang 7-day Adventist, no po? Kasi tinutupad niya yung mga utos ng ating Panginoon. Sinunod niya yung Sabat, sinunod din niya yung health, no po? Yung pangkalusugan, hindi niya sinisira ang kanyang katawan. So maaring masasabi natin na siya ay isang tapat na 7-day Adventist kasi ginawa niya lahat yung 10 Commandments, no? Sinunod niya po lahat, wala siyang nilokong mga tao, sabi niya ganon. Tapos ginalang din po niya ang kanyang mga magulang, no po? Inibig niya ang kapwa niya gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. So, nakita po natin na sinabi niya po, no, lahat ipagbili mo. So, pag sinabi ng Panginoon na maging ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So, pagkatapos sabi ng Diyos sa kanya dito sa kabataang mayaman na to, sumunod ka, no? Sumunod ka sa akin, ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian, no? Nalungkot siya. So, ito pala ay sabi sa Matthew chapter 9 verse 9, "Sumunod ka sa akin." Siya ay tumayo at sumunod sa kanya. So, ito palang pagkakasabi nitong ating Panginoon doon sa kabataang mayaman, no, yung sabi niya, "Ipagbili mo lahat ng mga ari-arian mo, pagkatapos mong ipagbili, sumunod ka sa akin." Ibig sabihin noon, ito yung paggawa natin sa gawain ng ating Panginoon, na dadalhin natin yung mga tao sa paanan ng ating pong Panginoon. Kaya yan ang hindi niya tinanggap, yung sumunod siya sa ating Panginoon, yung kabataan na yon, no? So, maging bahagi tayo ng mga tagasunod ng Diyos at ipadala ang kanyang kayamanan sa langit. Pagkakataong mamuhunan kung ano ang tinuturing na tunay na kayamanan ng Diyos. So ito po ang tunay na kayamanan ng Diyos, yung mga tao. So sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 18, no? "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo ang inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng
gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sabi po doon sa Council on Stewardship, page 154, go make the possessors of lands and money drunk with the cares of this life. Present the world before them in its most attractive life, that they may lay up their treasure here and fix their affections upon earthly things. No? We must do our utmost prevent those who labor in God's cause from obtaining means to use against us. Keep the money in our own ranks. The more means they obtain, the more they will endure our kingdom by taking from us our subjects. Make them care more for money than for a building of Christ's kingdom and the spread of truths. We have hate, and we need not fear their influence, for we know that every selfish, covetous person will fall under our power and will finally be separated from God's people. Sabi po ng isang sikat na author, si Randy Alcorn, sabi niya, abundance isn't God's provisions for me to live in luxury. In His provisions for me to help others live. God entrusts me with His money not to build my kingdom on earth, but to build His kingdom in heaven. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga, build His kingdom in heaven. Ayan. So nakikita niyo po, no? Marami ang mga tumatanggap sa ating pong Panginoon dahil po sa ating pakikiisa sa gawain po ng ating Panginoon sa anumang paraan. Lalo na po yung pagbabalik natin ng mga ikasampung bahagi at mga handog natin. Doc Erwin, sabi nga, yung hinagis mong piso, mahirap makarating sa ibang mga lugar. Pero kapag tayo ay nakikibahagi sa gawain ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagiging tapat natin na pagbabalik ng mga isampung bahagi at mga handog, tayo ay nagbibuild ng kingdom ng Panginoon doon sa langit. No po? Amen po ba mga kapatid? Alam ko po na tayo pong lahat ay tapat, no po, sa gawain po ng ating pong Panginoon. So sabi po sa conclusion natin sa Apocalypse chapter 15 verse 2, at nakita ko ang tulad ng isang dagat na kristal na may halong apoy at ang mga dumaig sa halimaw at sa larawan nito at sa bilang ng pangalan nito ay nakatayo sa tabi ng dagat na kristal at may hawak na mga alpa ng Diyos. So napakaraming mga simbolo, Doc Erwin, doon sa book ng Apokalipsis, no po? Mga simbolo. Sabi ng mga theologian, kapag nakita mo yung dagat o nabasa mo yung dagat doon sa book ng Apokalipsis, ibig sabihin niyan, maraming mga tao, no? Maraming mga tao ang ibig sabihin o ang simbolo niyan pagdating sa dagat. So sabing ganon, bilang ng pangalang nakatayo sa tabi. Napakaganda po, no? Makita po natin yung mga tao o yung mga kamag-anak po natin na dinala po natin sa paanan ng Panginoon at sasabihin nila, it was you, sabi niya ganon, kung bakit narito ako dito sa langit na ito dahil sa iyo, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong magandang halimbawa, dahil sa iyong maaring pagbibigay ng mga aklat, no po, na mga maliit lang yon pero binigyan mo siya, nabasa niya, no po, at sinabi niya doon sa langit, naligtas siya at naligtas ka, sasabihin niya, dahil sa iyo narito ako sa langit. Napakasayang ano po, no po, na gano'n ang ating marinig at makita na senaryo sa buhay po natin. At sabing gano'n, inawit nila ang awit ni Moses na alipin ng Diyos, ang awit ng kordero na sinasabi, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid, tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Sabi nga nun, sino ang hindi matatakot at lulwalhati sa iyong mga pangalan o Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang banal, ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harap mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag, nakita na po. So mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa huling kapanahunan, no po.
na talagang sabi namin intentional na tayo ay gagawa sa gawain ng ating Panginoon. Ano man ang ating meron, ano man ang abilidad, ano man ang ating mga talento, ito ay ipinagdadasal natin na gamitin natin para sa gawain po ng ating pong Panginoon. Marami ginagamit ang ating Panginoon, maging ang platform po natin, ang technology, no po, na talagang ito ay gagamitin ng Panginoon para sa mga tao na makarating po sa Kanya yung mensahe ng ating pong Panginoon. Doc Erwin, kami po sa publishing, no po, sa aming pagdalaw sa mga simbahan na kung saan nagpo-promote po kami ng ating gawain sa publishing. Tapos makikita mo po yung isang nakatutuwa po yung isang kapatid na bagong tatanggap sa Panginoon sa pamagitan po ng bautismo. Sabi niya, kasi gusto kong mapakinggan yung testimony niya. Dahil sa isang maliit na aklat, sabi niya ganon, na nabasa ko, na binigay sa akin, sabi niya ganon, nalaman ko yung tungkol sa Adventist. At nung malaman ko na itong mga Adventist na ito yung mga nangingilin ng araw ng Sabat, hinanap ko sa aming lugar yung kanilang iglesia. At nakita ko, nakausap ko yung mga kapatid o yung mga miyembro at yung pastor, at naging mainit yung pagtanggap ng mga kapatid, no? At talagang natuwa sila, tapos nag-undergo sa Bible study. So, ibig lang sabihin mga kapatid, maraming paraan talaga. Napaka-blessed po natin bilang mga Seventh-day Adventists kasi napakadaming ministries ng church po natin. At isa sa mga blessing po natin, yung mga spirit of prophecy po natin na sinulat po ng ating propeta na si Ellen G. White. Hindi natin itinataas yung mga spirit of prophecy, kundi ang tinataas po natin yung Bible, no po. Ito pong mga spirit of prophecy ay katuwang lamang po ng Bible, ng mga salita ng ating pong Panginoon. Kaya sana po patuloy nyo rin idalangin, no po, yung mga ministries ng church po natin, especially yung sa publishing po. Kailangan po na talagang itong mga aklat na ito makarating sa mga tahanan, no po, sa mga tao, dahil hindi po sabi doon sa spirit of prophecy, may mga lugar po na hindi maririnig ng mga pastor ang mga mensahe ng pastor. Hindi po makakarating yung mga pastor sa kanilang mga tahanan, kundi yung mga book po na ating pong ginagawa ng ating partner ng Philippine Publishing House ay makakarating sa kanila yung mga mensahe nila. At ang mga aklat na ito, na kahit hindi po nila binasa, pero po nag-i-invite ang Holy Spirit sa kanila na basahin po nila yung mga aklat na ito doon sa kanilang bookshelf, babasahin po ng mga tao. Kaya ang sabi namin, ang publishing ministry, Doc Erwin, ang Alpha and Omega, no po, ang pasimula at ang katapusan, yung publishing ministry. Masasarado yung mga church natin, masasarado yung mga schools natin, maaring yung mga taon mamumundok na sila, no po, dahil meron ng persecution. Siguro na-imagine natin yung mga taong nakabasa sila ng mga book na dinala ng mga literature evangelists o kaya ng mga kapatid sa kanilang mga tahanan. So marami pong way ang gawain po ng ating Panginoon, mga kapatid. Gawin lang po natin yung lahat ng ating makakaya, kahit maliit lang po ito. Ako po ay naniniwala na ang Diyos ay palalakihin niya, padadamihin niya yung ating pong mga little things na makatutulong sa gawain po ng ating pong Panginoon. Ang aking dalangin, mga kapatid, sana po lahat po tayo, kung hindi man tayo physically magkikita-kita sa lugar po na ito o dito po sa bansa po natin o sa ibang bansa, magkita-kita po tayo doon sa langit na bayan na inihahanda po sa atin ng ating pong Panginoon. May the Lord bless you po, and happy Sabbath everyone po. Thank you po. To pray. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin na maging bahagi po ng pagdadala ng mabuting balita sa panahon pong ito. Alam namin, Panginoon, na ang inyong pagdating ay hindi na magtatagal. Marami pong mga
tanda na amin pong nakikita, mabilis na mga nangyayari sa aming paligid. At nais po namin, Panginoon, na ma-secure po namin ang amin pong relasyon sa inyo. Na bagamat maraming mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari, naniniwala po kami na ang bayan po ninyo ay ginagabayan ninyo. At patuloy pong dinadala kami sa inyo pong pamantayan at sa mga daanan. Nais po namin idalangin, Panginoon, ang bawat isa. Meron po kaming mga kanya-kanyang mga responsibility sa aming pamilya, sa aming lipunan na ginagalawan, ganun din po sa aming mga profession. Sa mga paggawa po namin sa inyong banal na bukiran, Panginoon, gawin po ninyo kaming karapat-dapat. Bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan na nagmumula dyan sa inyo, na lagi lang po kaming mga hawak sa inyo at laging uunahin po namin ang aming Panginoong Jesus. At alam po namin na ang kaaway ay gumagawa rin po siya ng mga paraan upang pigilan kami na maging malapit sa inyo at gawin ang aming mga tungkulin sa inyong banal na gawain. Sana po ay lagi po kaming tulungan na maging matagumpay sa lahat ng mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa amin. At maging mabuting mga anak po kami ninyo na tagapagdala ng mabuting balita. Akin pong idinadalangin ang aking pong mga kapatid na patuloy silang gawing tapat at masaya sa paglilingkod sa inyong banal na gawain. Ang platform po na ito, Panginoon, malayo po ang nararating. Meron po kami nakasama ngayong tanghali po na ito na nasa ibang bansa, na pinasasalamatan ang teknolohiyang ito na makakarating ang inyong mga mensahe sa iba't ibang mga dako upang matapos ang inyong gawain, kaming lahat ay makauwi na sa langit na bayan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At kung meron po mga special prayer po ang bawat isa ngayon na hindi man po namin nabanggit ito, naniniwala po kami, Panginoon, na alam niyo po ang aming puso, alam niyo po ang aming mga isipan. Amin po itong hinihiling na sagutin at ang mga panalangin ito. Kiniklaim po namin, Panginoon, na sinagot niyo na ang aming mga dalangin. Patuloy, Panginoon, na pagpapala ang ipagkaloob sa bawat isa sa amin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At patuloy na pagpalain niyo po ang ministry po na ito, ang online worship, ang mga services na ginagamit ng aming pong mga kapatid. At patuloy pong pagyamanin po ito, mas marami pa ang makasama sa platform na ito. At amin din pong dinadalangin na kung hindi man po kami magkita-kita sa lugar na ito, naniniwala po kami, Panginoon, na meron kayong langit na inihahanda sa bawat isa sa amin. Dalhin po namin, mag-ipon po kami ng kayamanan sa langit, Panginoon, sa pamagitan ng pagdadala ng mga tao sa inyong banal na paanan. At patuloy na palaguin ang lahat ng aming mga panukala, at ang mga panukala pong ito ay sang-ayon po sa inyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa inyong basbas. Patuloy na maisabuhay po namin ang aming Panginoon, ang kanyang karakter at mga halimbawa. Salamat po sa pagdinig ng aming panalangin ngayong tanghali, alang-alang pong lahat sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.